pinag-uusapang mainit na mainit ngayon. Yung unconstitutional budget for 2025 na pinirmahan ni Bongbong Marcos na hitik po sa korupsyon. Tinanggalan ng funding, i-funded, zero budget ang binigay sa PhilHealth. PhilHealth, mahalaga sa ating lahat, sa inyo, sa ordinaryong Pilipino. Sapagkat, diyan tayo lahat nakaasa pagdating sa usaping pangkalusugan at ating kaligtasan. Subalit, zero budget ang binigay ni Bongbong Marcos. Saan ninagay yung 74 billion na dapat sana budget o subsidy ng PhilHealth? Ibinigay sa mga mambabatas. Binigyan ng 5 billion ang mga senador, 21 billion ang mga kongresista, kanilang paghati-hatian para sa kanilang ayuda. Ang ayuda ay isang legitimate way of vote buying. Kailangan malinaw sa atin ito. Yung mga kagaya kong aplikante ninyo bilang senador, kinakailangan alam yung core function ng isang mambabatas. Core function o sentrong trabaho o alituntunin ba ng isang mambabatas ang magbigay ng ayuda? Ang trabaho ng mambabatas ay bumalangkas ng batas. Ang trabaho ng mambabatas ay magpasa ng batas, mag-amenda, mag-repeal, at mag-introduce ng bagong batas. Hindi trabaho ng mambabatas, senador ka man o kongresista, mamigay ng ayuda. Yan ay trabaho nararapat doon sa mga napapabilang sa tinatawag nating miyembro ng Executive Department. Ang pagbibigay ng ayuda, dapat yan, hayaan mo na sa mga LGU bibigay ng ayuda, hindi ng mga mambabatas. Busy yung ating mga kongresista, pabibili ng ayuda, pabibili ng boto, ano nangyari? Nagpasa sila ng isang unconstitutional budget for 2025. Yan ang nagiging dahilan, yan ang nagiging resulta pag busy, namumulitika at nakikialam sa trabaho ng Executive Department ang ating mga mambabatas. Whether foreign funded or domestically funded, mangungutang ang gobyerno. Kasi lagi namang shortfall ang gobyerno eh. Bakit? Dahil sa korupsyon. Kaya nga natin pinamumunahan yung korupsyon eh. Mas mayaman ang LGU kaysa national government. Bakit pag pinakikilaman pa yung ayuda ng national government? Bakit pa ayaw bitawan ni Bongbong Marcos? Bakit pa ayaw bitawan ni Martin Romualdez? Maraming salamat. Kita nyo naman yata ako, Kelikol. Maraming salamat at magandang hapon na sa inyong lahat. Ako ho ay nagbigay ng maiksing mensahe kanina at dumako na po tayo dito sa second part ng ating ginagawa na orientation workshop seminar para sa ating gagawing pagkilos sa nalalapit na pagbubukas ng campaign period. Dahil tayo nga po, ang hambag na maisog, magkakasama tayo, ay lumahok dito sa electoral process na magaganap. At hindi man po tayo political party, tayo ay isang mass movement o social or people's organization. A social movement, bang na maisog, humihingi ng transparency na salat ngayon ang administrasyon ni Bongbong Marcos, humihingi ng accountability, humihingi ng peace o kapayapaan, humihingi ng security o seguridad sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. At alam naman din ninyo na bilang tunay at maisog na oposisyon, kasama ko kayo dito sa ating sinisimulan at pinamumuno ang war on corruption. Importante na paulit-ulit natin pag-usapan ito na ang ating programa bilang tunay at maisog na oposisyon ay ang pagsusulong ng war on corruption. At ito po'y masasabi ko, na itong war on corruption ay hindi lamang political statement, political slogan, or political or campaign line. Nais kong isulong ang ating war on corruption
sa pamamagitan ng pagbabalik ng death penalty o kaparusahang bitay sa sino mang mapapatunayang nagnakaw sa pondo nating mga Pilipino. At bago tayo mapunta dyan sa pagbabalik ng death penalty, bilang senador ninyo, ating aamyendahan yung tinatawag na plunder law. Kinakailangan maipababa natin ang threshold mula 50 million to 5 million pesos at kapag nakapagnakaw na ng 5 million pesos, pwede ka ng kasuhan ng plunder. Marami ako nakakausap, bakit 5 million pa, baba natin ng 1 million. Ito po ay panukala lamang. At bilang senador ninyo, makikinig ako sa sentimiento ng higit na nakararaming Pilipino. Maaring 5 million, maaring 1 million, maaring 100,000 piso. Sapagkat ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Regardless of the amount stolen from the public, ang pagnanakaw ay pagnanakaw, hindi dapat tularan at nararapat ng tuntukan. Pantakin ninyo, yung isang mahirap na wala nang makain na pilitang magnakaw sa isang convenience store ng isang latang sardinas, diretso, kalaboso, pag nahuli. Samantala, yung mga tiwaling politiko na nasa gobyerno, milyong-milyong piso ang ninanakaw, ang tawag sa kanila ay your honor o honorable. Kaya dito, gagawin natin parehas ang laban. Ibababa natin ang threshold ng plunder from 50 million pesos to 5 million pesos. At pag nagawa natin yan, aming isusulong bilang senador ninyo ang pagbabalik ng death penalty sa kasong plunder at droga na siyang kasasangkutan ng mga taong gobyerno at ng mga banyaga. Ito ang pamunahin nating legislative idea bilang senador ninyo. At alam ko rin naman na some of you may have heard ang isa sa ating isinusulong, ang problema ng ating bansa. Yung top 5 ay yung inflation. Inflation, yung pagtaas ng level o bilang of those who are living under the poverty line, yung kawalan ng trabaho, yung korupsyon at nagtataas ang presyo ng bilihin. Pag sinuri mo itong top 5 problems of our country, babalik ka o mauuwi ka sa tanong na magkano ba ang naiuuwi na lamang ng isang manggagawang Pilipino. Lalo pa higit yung mga nasa probinsya. Tayong nandito ngayon sa National Capital Region o yung mga taga-Region 3 o Region 4A, malapit-lapit sa Mega Manila. Higit pong mas malaki yung sahod ng mga nasa Mega Manila kung ihahambing mo sa mga nagtatrabaho sa probinsya. Dahil daw po mas murang manirahan sa probinsya. Hindi po totoo yun at hindi na po totoo yun. Sapagkat sa akin ng pag-iikot, higit po mahal ang presyo ng kuryente dyan sa Guimaras. Higit po mahal ang presyo ng kuryente sa ilang bahagi ng Iloilo. At higit po mahal ang presyo ng ibang bahagi dyan sa Mindanao. Kung ihahambing mo sa Mega Manila, kung ang ating comparison ay yung per kilowatt hour. At nababanggit din natin, kayo po yun ang hali lamang. Pareho lamang po ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin na may isang pirasong gravy sa sikat na fast food chain sa Mega Manila at sa probinsya. Bakit mas mura ang sinasahod? Bakit mas mababa ang sinasahod ng mga nagtatrabaho sa probinsya? Kaya po aking isusulong bilang senador ninyo, yung standardization of wages, yung pagkakapare-pareho na ng sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila at sa probinsya. Sapagkat hindi po totoo mas mura ang buhay at manirahan sa probinsya kung ihahambing mo sa Mega Manila. Pareho lamang po ang presyo ng kada litro ng krudo ng gasolina ng kerosene sa probinsya kung ihahambing mo sa presyo dito sa Metro Manila o sa Mega Manila. Mas maliit ang sahod ng mga taga-probinsya kung ihahambing mo sa mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Subalit pareho lamang ang antas
ng income tax na kanilang pinabayaran, hindi ba't lugi na lugi ang mga taga-probinsya? Pareho lamang ang rate of inflation na dinaranas ng mga nasa Mega Manila at ng mga nagtatrabaho sa probinsya. Subalit, ang kabalintunaan, mas higit mababa ang sinasahod ng ating mga manggagawa sa probinsya. Panahon na rin na tuntukan natin ang pagkakaibang yan, kaya aking sinusulong bilang senador ninyo yung standardization of wages. At alam ko rin na alam niyo yung pinag-uusapang mainit na mainit ngayon, yung unconstitutional budget for 2025 na pinirmahan ni Bongbong Marcos na hitik po sa korupsyon. Tinanggalan ng funding, i-funded, zero budget ang binigay sa PhilHealth. PhilHealth, mahalaga sa ating lahat, sa inyo, sa ordinaryong Pilipino. Sapagkat, diyan tayo lahat nakaasa pagdating sa usaping pangkalusugan at ating kaligtasan. Subalit, zero budget ang binigay ni Bongbong Marcos. Saan dinagay yung 74 billion na dapat sana budget o subsidy ng PhilHealth? Ibinigay sa mga mambabatas. Binigyan ng 5 billion ang mga senador, 21 billion ang mga kongresista kanilang paghati-hatian para sa kanilang ayuda. Ang ayuda ay isang legitimate way of vote buying. Ang ayuda ay hindi para umunlad ang buhay ng mahihirap na Pilipino. Ano ho ang ating patunay o pruweba? Maghanap kayo ng isang taong patuloy na sumasahod o pumipila o tumatanggap ng ayuda at tanungin ninyo, sa daming beses ka nang tumanggap ng ayuda, bumuti na ba ang buhay mo? Sa daming beses na tumanggap ka ng ayuda, umunlad na ba ang buhay ng pamilya mo? Walang magsasabi na ni isang taong bumuti ang kanyang buhay sa ayuda. Subalit maraming tiwaling tao ng gobyerno na higit kumakapal ang bulsa dahil diyan sa ayuda. Dapat na rin tuntukan yan. Kailangan malinaw sa atin ito. Yung mga kagaya kong aplikante ninyo bilang senador, kinakailangan alam yung core function ng isang mambabatas. Core function o sentrong trabaho o alituntunin ba ng isang mambabatas ang magbigay ng ayuda? Ang trabaho ng mambabatas ay bumalangkas ng batas. Ang trabaho ng mambabatas ay magpasa ng batas, mag-amyenda, mag-repeal, at mag-introduce ng bagong batas. Hindi trabaho ng mambabatas, senador ka man o kongresista, mamigay ng ayuda. Yan ay trabaho nararapat doon sa mga napapapila sa tinatawag nating miyembro ng Executive Department. Kaya pagbibigay ng ayuda, dapat yan, hayaan mo na sa mga LGU, sa governor, sa city mayor, sa municipal mayor, sa barangay captain. Why? Sapagkat yung LGU, yan ang may totoong listahan kung sino ang nangangailangan ng tulong o ayuda mula sa pamahalaan. Meron silang ginagawang periodic census, ito ba? Meron mga social services department, ang barangay, ang munisipyo, ang syudad, ang probinsya. Trabaho ng LGU yung pagbibigay ng ayuda. Merong totoong listahan ang LGU kung sino lang ang nararapat bigyan ng ayuda. At nalalaman ng LGU kung hanggang kailan o hanggang saan lang dapat magpatuloy pagbibigay ng ayuda. Hindi ng mga mambabatas. Busy-busy yung ating mga kongresista, kabibili ng ayuda, kabibili ng boto, ano nangyari? Nagpasa sila ng isang unconstitutional budget for 2025. Yan ang nagiging dahilan, yan ang nagiging resulta pag busy, namumulitika at nakikialam sa trabaho ng Executive Department ang ating mga mambabatas. At higit pa riyan, tatandaan ho ninyo, yung ayuda, dalawa lamang ang pinagkukuhaan ng pondo niyan. Yung buwis na binabayad ng mga manggagawa, ng mga negosyante, at ng mga iba pang kumikita, at yan ay hindi sapat.
Hindi sapat yung buwis na yan, yung revenue collection ng gobyerno. Kumuha po yan sa tinatawag nating utang. Whether foreign funded or domestically funded, mangungutang ang gobyerno. Kasi lagi namang shortfall ang gobyerno eh. Bakit? Dahil sa korupsyon. Kaya nga natin pinamumunahan yung korupsyon eh. Mangungutang ang gobyerno. Bakit kinakailangan pakialaman ng national government? Kahit ayuda. Hindi core function ng national government ang pagbibigay ng ayuda. Dapat yan ibigay mo na sa LGU. Tingnan ninyo yung mga pahayagan, yung mga social media sites, yung new media. Laging napapabalita na mayroong surplus o sobrang pera ang mga LGU. Mas mayaman ang LGU kaysa national government. Bakit pa pinakikilaman pa yung ayuda ng national government? Bakit pa ayaw bitawan ni Bongbong Marcos? Bakit pa ayaw bitawan ni Martin Romualdez? Dapat yan ibigay mo na sa LGU. Dahil ang LGU, sobra-sobra ang pera. Meron silang excess fund para ipagpatuloy ang ayuda. At alam ng LGU kung dapat bang pagpatuloy ang ayuda o dapat itigil na. Imbis na ayuda at tupagin ng national government, dapat pinondohan nila yung Department of Education. Sapagkat kulilat na ang estudyanteng Pilipino pagdating sa sukatan, sa kaalaman at nalalaman. Maging ito ay tungkol sa siyensa o science, math, English or technology. Iwan na yung mga kabataang Pilipino. Tinapyasan pa ni Bongbong Marcos ng 12 billion yung budget ng DepEd ngayong 2025. Hindi pa na kontento dyan. Kinuha pa yung 74 billion pesos ng PhilHealth. Hindi pa sila kontento doon sa 60 billion pesos ng PhilHealth na kinuha nila noong nakaraang taon. Itong 74 billion pesos para sa PhilHealth, ngayong 2025, kinuha na naman nila.